Hindi naman, maayos naman. Ay, oo, sige, sabi ko. Kayo po ay may dala-dala ng kasulatan. Ganito po ang sinasabi sa Isaiah 1 verse 18 hanggang 20. Isaiah 1 18 hanggang 20. O mga sundalo, walang dalang baril. Sabi dito sa 18, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the best from the land." 20. "But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken." Sabi ng Panginoon, rin tayo mag-usap. Sabi niya, kahit na inyong kasalanan ay kasi kulang ng scarlet, magiging kasi puti yan ng niebe. Kung kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan, lumapit sa akin, at tanggapin siya bilang kanyang, bilang inyong Lord and Savior. Sabi dito, kung tayo ay susunod, ano daw ang gantimpala kapag tayo ay susunod sa Panginoon? You will eat the best from the land. Kakain daw tayo ng mga pinakamasarap mula sa anin ng ating mga lupa. Kung ito man ay negosyo, tayo ay pagpapalain. Ganito ang ibig sabihin noon. Ang sa 20, ang sabi dito, "But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword." No? If you resist and rebel, you will be devoured by the sword. So, alam nyo na, ang kahihinatnan kapag matigas ang ating ulo, hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos. Dahil lahat ay manalangin, kapilang Diyos, pinupun ka namin, niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, O Diyos, sa araw na ito na iyong ibinukod upang kami, O Diyos, ay sama-sama magpuli sa iyo. Salamat, Panginoon, sa loob ng isang litong iyong na aming nilakaran, na naranasan namin ang iyong gabay, ang iyong patnubay, ang iyong kalinga, at ramdam na ramdam namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, salamat po dahil umuulan na. Nararanasan na namin ang ginhawa, Panginoon, mula sa tindi ng init, Panginoon. Lord Jesus, salamat din po sa anak mo na dinala mo sa umagang ito upang magsabog ng iyong salita. Lord, pakabanalin mo po ang kanyang mga labi at itago mo po siya sa iyong likuran. Ikaw ang makita namin, Panginoon, at ang iyong mga salita ang aming marinig. Nawa, Panginoon, ibukas mo po ang aming mga puso at isipan. Alisin mo po ang nagawa ng kaaway sa aming buhay, Panginoon, na natutuwa kapag kami ay naliligali, kapag kami ay pinag-uusapan namin ang mga bagay-bagay na walang kaguluhan. Kaya nga po, ang dalangin ko po, O Diyos, nawa ipanatag mo po ang bawat puso ng mga kapatid ko ito, sapagkat ang gawa ng kaaway ay lubhang laganap na, Panginoon. Kaya dapat mag-ingat kami, huwag kami padadala sa aming mga damdamin, kundi patuloy namin bigkasin ang iyong mga salita, Panginoon. Patuloy kami manalangin sa iyo. Lord Jesus, sa panahon ng aming mga pagsamba na Panginoong Diyos, ikaw ang gumamit na sa aming kalagitnaan. Maranasan namin, O Diyos, na ikaw ang pinupuri namin. At tawa, O Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagsamba sa iyo at pag-aawitan sa umagang ito, ito ay katanggap-tanggap, Panginoon, sa iyong harapan. Nawa, Panginoon, pagpapadalin mo po ang gawain ito at ganoon din po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Ngayon na po ay aawit tayo para sa Panginoon. Tatayo ulit. Tatayo na. Sandali, may hindi pa tapos. Okay lang po nasa decider. Mahirap pa pumalakpak, mga kapatid? Mahirap pumalakpak? Hindi. Ang itaas ang kamay. Hindi rin.
sa Panginoon. Ibig sabihin na tayo ay nagpapakumbaba. Kaya natin katamaran kasi tayo ay pumapasok sa kaluwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pag-aawit sa Kanya. Huwag tayong tamad sa pagparakpak, sa pagtaas ng kamay, sa pagsayaw-sayaw kung pwede naman kumipot-kempot. So tinatawagan ko na po ang tagapangunan ng ating praise and worship at tayo ay umawit na lahat. Tayo po ay tumayo at para sa ating
Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sagot po natin ang one word, Jesus. Drums
Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. Maraming salamat po sa magandang pag-aawitan natin. Pinawisan ba kayo mga kapatid? Hindi. Yung mga nandito sa harap, pinawisan dahil mainit. No? So yung init na yan ay galing sa Diyos. Kaya pasalamatan natin. Kung malamig, hindi naman natin kaya ang malamig. Kaya tamang ito ganitong timpla ng panahon. Ngayong umaga, nawa ay patuloy
Patuloy ang kasiglahan na dala ng Diyos sa ating buhay. Iandahan po natin ang ating mga sarili, ibukas natin ang ating mga puso at isipan, pakinggan natin ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod, si Pastor Dan Dawat. Siya po ay magpapatuloy na. Praise na po natin. Not just na po sa kasi sa what ito. Ayan, good. Alright, tuloy na Panginoon. Ang umaga sa inyong lahat. Gandang umaga rin po. Tayo muna manalangin, Panginoon. Maraming salamat sa umaga ito. Kami ay malapit sa iyo at binubuksan ang aming puso, aming isipan. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy kayo mag-usap sa amin kung ano yung mensahe mo para sa amin sa umaga ito. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang maging tagapagsalita. Ang lahat ng lalabas sa aking bibig ay magiging ang aking bibig magiging daluyan para ang mga salita ang lumabas. At ikaw ang aming kakilang guro na patuloy na nagbibigay, nagbubukas ng aming isipan para sa revelation ng mga galing sa iyo. Sa lahat po yun sa umaga ito, sa lahat ng papuri at natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Amen. so ready na ba kayo? Amen. For the Word of God? Amen. So, tayo po ay sa may topic tayo. Ayan, okay. Mind shift. Okay, ano ba yung mind shift na yan? Kasi isa sa mga siguro natuklasan ko or na-discover ko sa aking journey sa Panginoon. Kasi lumaki ako sa church, dala-dala ako ng mga magulang ko, pero yung tunay na pagbabago is mula nung sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon. At hindi na sinuko, kasi kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, first step lang yun. First step, meaning to say, hindi ka dapat manatili doon lang. Like-gets pa yung point ko, na parang, okay, marami kasi tao ang tumanggap na sa Panginoon, tapos akala nila okay na eh. Akala, okay, mati naman ako pag Sunday, okay na. Di ba? Meron mga ganong kaisipan eh. Na, ay, hindi, pupunta naman ako sa church, so siguro, blessed naman ako ni Lord. May mga ganong, alam niyo, mga ganong kaisipan. So, not until, yun, I surrendered my life, so ako 17 years old, sinuko ko buhay ko sa Panginoon. And that was like 28 years ago. So, napansin ko na, when the 28 years na yun, na nagdaan, parang, one of the main things na kailangan kong gawin is yung aking isip ay magkaroon ng shift.
Bakit? Bakit po ganon? Kasi may mga bagay na habang tayo po'y tumatanda, may mga bagay na nakaprogram sa ating isipan. Di po ba? Lumalaki ka, meron kang environment na kung saan palaging galit yung mga kasamahan mo. Di ba? Konting cute, either masasapa ka o talagang galit yung response. And pag binasa mo salita ng Diyos, ang sasabihin doon na meron gentleness, meron kindness. So, di ba? So, taliwas yung iyong actions, taliwas yung environment doon sa nais ng Panginoon. And ang gusto naman natin, di ba, bilang tao is maayos, di ba? Gusto natin ng merong kapayapaan, gusto natin ng merong finances, gusto natin ng merong growth, di ba? Gusto natin ng merong breakthrough. So, one of the things na naisip ko or na-remind sa akin is yung paano ba natin inaayon yung ating mind, ating isipan, doon sa nais ng Panginoon. Kasi hindi naman po pwede na in-expect natin, Lord, salamat po, at ako'y pinagpala mo na. Pero yung prinsipyo, yung direksyon, kung paano gagawin, hindi natin alam. Nandun lang tayo sa sana all. Nakakita ka ng pinagpapala, tapos sana all, sana ako rin, di ba? Actually, pwede all. Hindi sana all, pwede all. Meaning to say, pwede mangyari sa'yo yung nakikita mo sa Bible o nakikita mo sa buhay ng ibang Kristiyano. Pwede. Okay? So, kailangan natin gawin is magkaroon ng mind shift. Kasi meron tayong old way of thinking. Sabi nga, stinking thinking. Ano sabihin na stinking? Mabahong mag-isip. Stinking, kasi nga, yan at yan na lang. No wonder, maraming Kristiyano, paulit-ulit. Cycle. Di ba? Cycle yung buhay. Okay sana kung ganito yan eh, parang ka nagka-hiking. Di ba? Ang hiking, simula ka sa baba ng bundok, sino nakaranas mag-hiking dito? Nakaranas mag-hiking, hindi ba? Hindi ba? Pag hiking ka kasi, parang umakit ka ng bundok, tapos may mga times na akit mo pataas, bababa ng konti, akit ulit ng pataas. So, ang goal mo is makakit sa tuktok. Okay? Meron times talaga na bababa ka ng konti, aakyat ka, diretso yan. Pero ang goal is makarating ka doon sa tuktok. Okay? Ngayon, naalala niyo yung kwento ng mga Israelites, mga Israelita? Lumabas sila sa Egypto? Naalala niyo yung kwento na yun? Lumabas sila sa Egypto, pero nandun sila sa disyerto ng ilang taon? 40 years. 40 taon. 40. Sinanay niya, ilan taon ka na na eh? 48 na sa 80s ka na, di ba? Isang kalahating taon. Di ba? Isipin mo yun, kalahating 40 years. Eh, pag binasa natin yung Bible, ilang araw lang yung biyahe. Sa Deuteronomy 1, ilang araw ang biyahe. Ito yung mga bagay na gusto ko ilagay sa isip nyo. Ilang araw ang biyahe? 10 days. Hindi 10 years, hindi 10 months, hindi 10 weeks. 10 days journey. Mula paglabas ng Egypto hanggang doon sa Kadesh Barnea, na kung saan yung borderline bago sila pumasok ng Promised Land. 10 days. Pero inabot sila ng 40 years. Nakita niyo ba yun? Ilang days ang 40 years? 365 times 40. Sige nga, tingnan natin ang calculator. Tapos natin ang calculator at makita natin ilang days. 12,000 may. Di ba? So, 40 times 365. 14,600 days. Di ba? Pero 10 days lang dapat. So, yung mga Israelita, meron silang tinatawag na cycle, yung kanilang pag-iisip. Hindi sila makatawid-tawid sila. Bakit? Kasi, una sa lahat, wala silang tiwala sa Diyos. Di ba? Yung principle last time, nandito ako, is yung trusting sa Panginoon, no? Regardless of anong outcome sa buhay natin. Regardless kung nakikita natin sa paligid natin, outcome ng eleksyon, ang nangyayari sa paligid natin, may gera man, meron daw monkeypox na lumalabas, at kung ano, alam mo yung fear na naman na lumalabas. Ano man nangyayari, ang pagkita
pagtitiwala natin ay nakanino? Nasa Panginoon. Dahil kung siya ay tagapagpagaling, anong sabi niya sa salita niya? Ikaw ay hindi tatapuan ng sakit. Nakikisip po ba yun? Parang every time na nakikita ko yun, tapos may nakikita ko mga kapatid ng Christians na nagpo-post na mag-mask daw kayo ulit, mga ganun-ganun. Sabi ko, teka, paano ba tinatransmit ang monkeypox? Paano ba? Close skin-to-skin contact. Yun ang science, okay? Yun ang evidence. Di ba kaya ka magmamask? Di ba? Nakikita mo natin yung logic sa yung scientific argument, hindi nagmamask. Kasi bakit? Ang gusto ng kaaway, manatili ka sa takot. Ganun lang ang kaaway kasi pag natakot ka, paralyzed ka na kasi fear paralyzes you. Pag natakot ka na, hindi mo na lang gagawin. Ikaw ay paralyzed at para kang, naka-steady ka na lang at di ka na gumagalaw. That's what's gonna happen. Pero, anong kabaliktaran ng fear? Faith. Okay? Kabaliktaran ng fear ay faith. Ang sabi sa Bible, yung perfect love casts out fear. Okay? So, ang pananampalataya natin nasa Panginoon na nagmamahal sa atin, kaya hindi tayo natatakot. So, kailangan may mind shift kasi gusto natin ng breakthrough, di ba? Gusto natin lumakas tayo sa healing. Gusto natin magkaroon tayo ng financial breakthrough. Magkaroon tayo ng trabaho maayos, business o ano man. Kasi nais sa Panginoon, maging successful tayo. Bakit? May purpose. May purpose kung bakit kayo gusto ng payamanin ng Panginoon. Hindi lang para ipag-iwa mo kay may maraming sakyan, meron akong ganito mga apartment, whatever. Gusto ng Panginoon, ikaw ay maging pagpapala sa iba. Diba? Kung ikaw ay nananampalataya ng karong business, para ikaw ay magbigay ng trabaho sa iba. Gusto mo ba natin yun? May purpose of blessing, hindi lang yan para sa'yo. Siyempre, magkakaroon ka ng para sa'yo, pero it always has a purpose. Next natin, so nag-delay ng tamang foundation kasi nga, kailangan natin maintindihan your mind is very powerful. Sino dito nagde-daydreaming? Minsan parang re-relax ka lang, nagkakape ka, tapos nag-isip ka. Nag-daydreaming ka, parang sana meron akong ganito. Di ba? Nag-daydreaming ka, nangangarap ka, umiinom ka ng kape, tapos sana may ice tong kape ko, no? Parang gano'n, no? Bukas rin, bigyan ng ice. Sana nasa Starbucks ako. Gano'n ba, no? So nag-daydreaming, di ba gano'n tayo? O wala na. Meron tayong daydreaming moments. The mind is very powerful. Kasi pag kung anong inisip mo, di ba? Inisip mo, there are times na kung inisip mo, magkakatotoo. Kasi, lalagay mo ng action. Di ba? Tama ba? Kasi baliwala yung thoughts and imaginations kung hindi ka mag-action. And most of the time, yung imagination natin ay sa maling bagay. Naalala ko na ako hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ito'y matagal ng panahon. Nung ako'y elementary. Wala kami nun. Talagang walang pera. So, parang binigyan ako ng assignment sa tindahan. Tapos, siyempre, bibili mga tao. Diba? Nakikita ko yung pera. So, ang temptation, di ba? Kasi walang-wala ka. Upit dito. Una, 5 piso muna. Kapil pa yung 5 piso nun. Upit, 5 piso. Hanggang naging 10 pesos. Naging 20. Hanggang nahuli ako. Sabi ko, hindi ko ginawa yun. Pero yun ang kasalanan eh. Kasi nagsimula sa kaisipan, di ba? Uy, may pera, pwede mo makakabili ka ng ganito. Ano yung isip? Yung isip naglalaro. Ito yun, your mind is a powerful thing. Makapangyarihan yan. And most of the time nga, kasamang palad, yung mind natin, yung naiisip, is the wrong things. Kaya kailangan magkaroon tayo ng renewal of the mind.
Romans 12 verse 2. Sabi yan, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Your mind. Okay? You want? Gusto mo ng transformation. Kung ako titignan mo yung buhay mo ngayon, ano yung mga bagay na gusto mong mabago sa buhay mo? Sige nga, bigyan ko kayo na at least 30 seconds to 1 minute. Ano yung mga bagay sa buhay mo na gusto mong mabago? Kung parang laging tapos na lang, lagi na lang, magbabayad. Katapusan na naman kahapon. Buhay na walang utang. Buhay na walang utang. Okay, di ba? Yung tipo bang kapag may nangangailangan, pwede ka mong bumunot. O sige, ito, hindi kita pautangin pero bibigyan na lang kita. Diba? Meron kang mabunot na 1,000, 500, yung tipo bang, may mga bagay sa buhay natin na gusto natin mabago. Okay? Gusto natin ma-transform. Diba? Nakapanood kayo ng Transformers, yung sasakyan nagiging robot. Totoo yung mga anak ko doon eh. Transformers, so from car, nagiging robot. So, ibang-iba, diba? Ibang-iba yung transformation. So, kung buhay natin ay nasa isang sitwasyon at gusto natin ang transformation, meron dapat gagawin. Diba? Ang gagawin dyan is renewal of the mind. Gusto natin ang transformation eh. Diba? Kaya sabi ni Paul dyan sa Romans 12, do not be conformed to this world. Ibig sabihin, huwag kang makiayon sa kalakaran ng mundo. Bakit? Ang kalakaran kasi ng mundo, kung saan ka dadalhin at hindi maganda. Okay? Dadalhin ka niyan sa kasamaan o dadalhin ka sa kakulangan, sa umpisa lang yung masaya. Okay? Yun ang gusto ng kaaway, yun ang nangyayari. Kasi ang kaaway, totoo lang ang kaaway, hindi naman siya present all the time. Hindi naman siya present all the time. Ang present all the time, ang banal na espiritu. Kahit nasa ka, nasa tabingan David, nasa langit ako, nandun ka. Pumunta ako sa Indian na nandun ka. Nasa man ako, nandun ka din. Yung presence ni Lord is all over. Kaya one of His quality attributes is omnipresent. Ibig sabihin, kung nasaan ka man, hindi ka makakatakas sa presensya ng Diyos. Kaya kapag isipin mo na lang, gagawa ka ng palawan, kaya nandito si Lord. Talaga mapapaisip, kasi ganun talaga, the Lord is everywhere. So si Satan, ang kaaway, wala siya everywhere, but meron na siyang sistema. Meron siyang sistema nakalaanan. So kaya di ba, sa government, bakit lagi may corruption? Kahit sinong nakalukok dyan. Bakit? Kasi meron ng SOP na tinatawag sila Standard Operating Procedure. Meaning to say, kung mag-apply ka ng permit, gusto mo mga pabilis, bigay ka ng konti si engineer. Napipirma na dun sa system. Kalakaran. Ang kaaway, meron na siyang kalakaran. Kasi nandito na siya for 6,000 years. Aulado na niya ang reaksyon ng mga tao. Eh, alam na niya yung susunod na kilos. Kaya naglagay na siya ng system para ikaw, kahit meron ka magandang intensyon, may possibility na makorrupt. Eh, ipapibring natin yun nasa opposition eh. Kasi bakit? May possibility, kahit mababait sila, may posibilidad na makorrupt sila kasi nga meron ng system. Pero sabi ni Paul, sabi ng Panginoon sa Bible, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Meron kailangan mabago. Gusto mo ng external na pagbabago, gusto mo ng buhay na walang utang, ano yung kailangang i-renew? Yung mind. Kasi ang isip natin, minsan, pagdating sa finances, ay, lagi na lang kulang. Diba? Laging kulang. Okay, so, ano yung basis nun? Ang basis nun kasi, ay nakikita mo kulang. Pag tinignan mo ang Bible, pag tinignan mo salita ng Diyos, mula Genesis hanggang Revelation, kitang-kita doon na may labis palagi. Napansin niyo rin sa Bible? Si Jesus, in-invite sa wedding, di ba? Wedding. Pagdating, kasama niya yung mga disciples, sabi ng Miguel sa kanya, wala na silang wine. Sabihin na, may kulang. Pero celebration yan, celebration.
Sabi ni Jesus, ang cut the story short, sabi ni Jesus, sa mga servants, punuin niya ang 6 na water pots, punuan niya ng tubig. Tapos kuha kayo, dalhin niyo sa wedding organizer at tikin ng wedding organizer. Napakasarap ng buhay na ito ah. Tinago mo yung best for last. Normally, binibigay yung best sa umpisa, pero pag nakainom ng lahat at lasing na, tinitira yung wine na hindi masarap kasi wala na silang pakialam nun. So, umpisa lang, matikmang masarap, pero yung masarap. Isipin mo, 6 water pots of wine. Hindi lang, kumbaga parang pag tinignan mo, it is a miracle of abundance. Unang miracle ni Jesus, miracle of abundance. Sa Genesis, sabi ni Lord kay Adam, lahat niyan pwede niyong kainin except the tree of the knowledge of good and evil. Lahat ng punong kahoy, ang may bunga, pwede niyong kainin. Makakain ba nila yun sa loob ng isang araw? Hindi. Kadami kaya no? Di ba? Kumain ka nga lang ng pakwan eh, o kaya ng mangga, makain ng mangga kasi isang araw. 2, may duhat pa. Meron pang dragon fruit, meron pang chico, meron pang avocado, meron pang mansanas, meron pang lemon. O ano may isip mo, hindi mo kaya ubusin yan sa isang araw. To mean to say, Genesis pa lang, si Lord nag-institute na ng abundance. Meron ka pa tayong abundant mentality. Ibig sabihin yung mindset natin, teka, sa sobrang dami ng resources ni Lord, bakit ako nagkukulang? Naisip niyo na ba yun? Bakit ako nagkukulang sa sobrang dami ng resources ni Lord? Yun ang isang kailangan yung isipin. O nga, kung si Lord ay may-ari ng libo-libo, sabi nga sa Psalms, He owns the cattle on 1,000 hills. What? Sabi natin 1,000 new hills, yung cattle. Ilang baka kaya ang pwede sa loob ng isang hill? Ilang baka? Sabi natin 200 na baka, 1,000 hills, that's 200,000 cattle, magkano isang baka? 50,000. Di ba? Isang baka. That's more than 100 million pesos. Ang point ko, yung mind, limited kasi na-train. Nasanay tayo sa buhay ng utang. Nasanay tayo sa buhay ng takot. Kulang na naman. Di ba? Tapos, ang nagmumutawag sa bibig natin ay kung ano nakikita natin. Di ba? Lumalabas sa bibig natin, ay, nasaan ba yung bumbay? Makautang nga ulit. Di ba? Yun na yung nagiging action kasi nga yung mind, hindi rin yun. Di ba? Tingnan natin yung example ni Mary sa ni Joseph. Si Mary sa si Joseph. Nawala si Jesus. Di ba? Ilang taon, bata pa si Jesus na. Nawala si Jesus sa Jerusalem. Tapos na ng 3 days. Punta sila kung saan-saan. Follow. Hindi nila makita. Sana natatpuan si Jesus sa templo. After how many days? 3 days. So isipin nyo na lang yung overthinking ni Mary. Di ba? Magulang ka, nawala yung anak mo. Overthinking her for 3 days. 3 days. Eh kung inuna nila, puntahan yung templo. Di ba? Minsan kasi tayo, inuuna natin yung mga bagay na alam natin sa sarili natin lakas. Nag-guess ba natin? Means, karamihan ng panahon, ang inuuna natin, yung alam natin. Why not unahin natin muna si Lord? Yan example eh. Si Mary sa si Joseph eh. Eh kung inuna nila yung templo, first day pa lang, pumunta, nawawala si Jesus, punta muna tayo sa templo, hingi tayo ng wisdom kay Lord. May pari doon, may priest doon, pag-pray tayo, bigyan ng wisdom Lord para makita natin si Jesus. Hindi first day pa lang, nakita na si Jesus. Bakit tumagal ng 3 days? Diba? Kasi marami sa karamihan, kasama po ako doon, karamihan ay inuuna natin yung sarili natin diskarte bago tayo humingi ng wisdom mula kay Lord. Amen? Sama ako doon. Kaya kailangan natin palagi isipin ito, kung gusto natin ng transformation, kailangan magkaroon ng renewal ng mind. Renewed mind. Mabago yung isip. Kung ikaw ay palaging
ang reaction mo, kaya kailangan mong evaluate yung sarili mo. Pag nagkaroon ng lack, pag nagkaroon ng kulang, ano ba unang reaction mo? Si Bombay agad hanapin mo? O si kapitbahay? Baka pwede nang mangutang, bayaran ko sa susunod. Okay na yung susunod. Minsan napupush yun. Kaya nga may mga tao sa company, sabi ko, bago ko i-release yung sahod yun, ikakatas ko muna yung mga utang nyo kung saan-saan para magkaroon kayo ng responsibility. So meron isang tao na pag pinalpas ko na lahat ng utang niya, utang sa trabaho, utang doon sa foreman ng kabilang company, utang doon sa tindahan kung nasaan siya, from 6,000 na sahod, 8,500 na sahod, ang natira na lang 1,500. Paano? Utang dito, utang doon. Siyempre, sabi ko, hindi ko naman pwedeng hayaan ka na lang, hindi mo bayaran yung renta mo ng bahay, yung tubig, yung kuryente, o yung responsibility mo. Sabi ko, tatay ka pa. Alam niyo, parang ang daming tao, kaya mahirap, ang mahirap, nananatiling mahirap, kasi yung kanilang pag-iisip ay hindi maayos, lagi na lang doon lagi na lang kulang. Inamot ko nga sila, sabi ko, sige, kaya ko mabuhay ng 1,500 sa loob ng isang linggo. Kahit doble isang buwan. Yung gastos. Sige. Ibili ako ng bigas, 10 kilo. Magkano yun? 480, 500. Diba? 10 kilos, 1 million. Tapos bili ako ng sabi natin dilata. Tapos hingi ako ng manungay sa kapitbahay. Healthy pa yun. 1 week. Isa, extend pa yun. Nandito. Kasi meron tayong pag-iisip na, pagkulang, utang. Pagkulang, ganito. Ganun, may mindset Okay? Wala nang problema kung mangutang kasi kami sa business na umutang kami sa bangko Pero kasi, yung utang na yun is para mag-grow yung company. Okay? Meron kami nakikitang return, kaya kami nangutang para masuktayan yung pangangailangan, pero kasi rolling siya. Pag ang utang mo hindi rolling, or good, tinatawag good debt sa bad debt yan. Bad debt. Bumili ka ng, bumili ka ng damit. Kasi yung kapitbahay mo, bumili din ng damit. Gusto ka rin pag meron din ako, bang kami ko lang, pero sa utang. That's bad debt. Okay? So kailangan mabago yung mind. Colossians 3 verse 2. Set your mind on things that are above, not on things that are on earth. Okay? Again, minds. Saan mo itutuon yung isip? Kasi most of the time, pag andun lang tayo sa earth, limited yung thinking natin. Diba? Ang thinking natin andun lang sa ay, lagi na lang kulang. Diba? Last time nandito ako, nagbigay ako example ng ambassador. Diba? Anong ginagawa ng ambassador? Pag meron siya pangailangan, saan siya tatawag? Sa base. Hindi siya tatawag doon sa kapitbahay niya doon. Diba? Tatawag sa base. Pag may kulang sa buhay natin, sino ulit natin tinatawag? Dapat si Lord. Lagi natin ito isipin. Dalawa yung magkaiba. Things that are above and things on earth. Things that are above. Pag binasa natin yung Bible, anong nakasulat doon? Diba? In Christ, you are rich in Him. Yun ako, sino ha? Mayaman ako. Bakit ako papasa ako sa Bombay? Mayaman ako Nagkaroon ako ng ganun kaisipan. Kasi before, ganun din ako Mga kaklase ko, inutang. Dito lang yung makalapit kasi nga sabi, yan na naman. Utang na naman. Totoo yun. Nakakahiya yun. Pero naisip ko, teka, anak ako ng hari ng mga hari. Tapos kulang. Merong problem. So, ang ginawa ko is hinanap ko sa salita ng Diyos kung ano yung mga prinsipyo para ako'y umasenso. Number 1 ang prinsipyo, ang sinasabi lalo sa Proverbs, honor the Lord with your possessions, with the first fruits of all your increase. So shall your barns be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. So lalo ka na nga yung verse kasi nga, lagi ko binabalikan yun kapag may pagkukulang, Lord. Hindi. I-honor mo na kita.
May perang pumasok, tinabi ko kagad ng tithes, binigay ko sa Panginoon. Inuuna ko si Lord, pagpasok, bago ko gumastos, ang tithes ko na, pati tax, tinatites ko eh. Ibig sabihin, bago ako magbayad ng tax, may tithes muna. So, tithes, covered niya buong perang pumapasok, pati taxes. So, kung 10,000 yung pumasok na pera, ang VAT nun, VAT is value added tax, 12%, withholding tax is 15%. So, ang laki, no? 25%, 27% ng tax. So, kung 10,000, 2,700 taxes. Diba? Pero bago ako magbayad ng tax, tinatanggal ko muna yung tithes. 1,000, Lord, sa'yo yan. Bago katasan ng tax. Sinatirang 7,000 na lang something kasi tinanggal na yung taxes, doon ako umiikot. And supernaturally, hindi ako nagkukulang. Dahil naranasan ko dati, Lord, laki ng tax ko, hindi mo na ako magta-tithes, ha? Naranasan ko yun eh. Hindi mo na ako magta-tithes kasi tayo yung pangailangan, blah, 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 okay. Hindi ako nag-tithes. Alam niyo, that month, sobrang hirap. Kahit kung saan, lagi na lang kulang. Tapos tempting pa, kasi nga may nag-o-offer ng credit card, yung mga ganyan-ganyan. So, lalo pang napamang sa utang. Laging kulang, tapos pa may utang. Bakit? Kasi hindi ko in-honor si Lord. Pero nung natutunan ko na i-honor si Lord, dumating ang amount, kahit na maliit yan, kaya nga, test ka ni Lord sa maliit na bagay. Kung faithful ka sa maliit, faithful ka rin sa malaki. Blinis ka ni Lord, nabigay sa'yo ng 1,000 pesos, tapin mo agad yung 100. At lalaki yun. Tapos mag-challenge ka ulit. Yung 1,000 mo binibigay, 10,000 na. May time na, nag-accounting ako, wala. Ang tithes ko ay 12,000 na. Ibig sabihin na 12,000 na tithes, ang income mo ay 120,000. Tama, di ba? Oh. So, ibig sabihin nun, blines ka na ni Lord. Nung blines ka ni Lord na maliit, di ba, parang 1,000 binibigay, okay lang, praise ka, 12,000 ala. Minsan nag-ano ka na. Okay, teka. Di ba? Blines ka ni Lord ng 1,000, pinalaki ka na ng ganyan eh. Saan ka makakita ng business partner? Diba? Ganun ka ako mag-isip kay Lord. Saan makita ng business partner? Na yung kanyang percentage, 10% lang. Isipin mo yan, 10% na sa kanya, sa'yo yung 90%. Saan ka nakakita? Napakagandang business deal nun. Dahil yung ibang business partner, 50-50 tayo. Di ba? Si Lord, 10% sa kanya, sa'yo na yung 90%. Saan ka nakakita nun? Di ba? May kwento nga ng isang kapatiran eh, nung naghihingi ka host, walang pera. So, narinig niya sa pastor, tithes. Eh, meron siya 100. Magkano yung tayo sa 100? 10 piso, Lord, 10 pesos. Diba? Blinis ka rin Lord, nagkaroon siya ng work. So, yung unang araw na, unang week na sahod niya, 1,000. Uy, 100 ng tithes. Tithes siya. Lumaki yung business niya. Lumaki yung career niya, promote siya, nasahod niya sa 10,000 niya. Magkano na yung tithes? 1,000. Kaya yung 1,000. Na-promote siya, tapos nagkaroon na siya side business, so lumaki na, the point na tayo na 100,000 na yung pumapasok sa income niya. Magkano tithes? 1,000. 1 million na yung kanyang ano. Magkano tithes? 100,000. 10 million yung pumasok the next month. Sabi niya, Lord, laki naman ng tithes ko. 1 million. Nag-iisip na siya. Tapos sabi ni Lord sa akin, sige, okay lang. Kung gusto mo, next month, 100 na lang ulit. Balik ka sa 100, mabilis mo bigay yung 10. Di ba? Nasa mindset eh. Di ba? Tanda na si Lord, napakagandang business partner. Ako kasi may businessman ako, kaya ganun ko yung binitignan sa finance. Napakagandang businessman. Never kami nagkulang. Never. Wala nang natutunan ko yan, yung tithes and all. Hindi lang tithes sa pati offering. Kasi tithing opens the windows of heaven. And pours your blessing so much that there's no room enough to receive it. Mabubuksan.
mapapansin mo na parang, bakit yung meron kaming sa New Life, ano bang, yung air conditioning doon, 34 years na. Yung aircon Hindi nasisira. hindi nasisira. 34 years na. Paano kasi ginagawa nila, so pag namatay yung time, tinatights nila yung pera na mapasok. Naranasan ko rin yun. Kaya sa business, sa bahay, mga gamit namin, bakit nag-rep kami. 2011 kami kinasal, hindi namin rep. Binigay namin yun nung pandemic, 2021. 9 years amin. Hindi nasira. Na-donate pa namin sa isang hanggang ngayon, tumatakbo pa yan. So, may protection si Lord sa assets mo. May protection si Lord sa assets mo. Ito computer, 10 years old na to. 10 years old, hindi sira. May konting mabagal na ng konti, pero alam mo yun, iniingatan ni Lord yung mga assets mo. There's a protection. Sabi nga ni Lord, di ba? I will rebuke the devourer for your sake. Ano yung devourer? Ang devourer, ito yung anay, ito yung mga bagay na makakasira sa inyong assets. Yun ang devourer. Iingatan ni Lord na hindi masira ang inyong mga gamit. That's supernatural. Iingatan ka ni Lord. Kaya napapansin ko, mga kasamahan nila, kung nag-negosyo, malalaman ko, mayroon ko na nangyari sa business. Masira, nagkasakit, ganyan, sinalabas sila ng pera. Alam niyo, malaman mo sila nagtatights. It's renewing ng mind. Amen? Philippians 4 verse 8, at biblis ang sabi nito, finally brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, pure, lovely, whatever is commendable, if there's excellence, if there's anything worthy of praise, think about these things. Think. Again, mind. Okay, may mga bagay ba na honorable, just, pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there's anything worthy of praise, think about these things. Ibig sabihin nun, punuan natin yung ating isip dito mga bagay. So pag nanonood ka sa Facebook at may nakita kang kalokohan, scroll mo na. Huwag mo rin panoorin. Dami ngayon, puro prank, puro Facebook, social media, mga kabataan nga. Nasabihan ko, ano naman pinapanood mo? Diba? Things that are polluting the mind. Ano man halimbawa, pumasok sa isip mo, galing ka sa kapitbahay mo, kasi gumagawa ka, nagbibidyo ka, gusto mong tapunan ng basura, whatever, sa bubong. It's not honorable, it's not just tapon mo yung isip na yan. Diba? Ano man yung kaisipan na wala sa salita ng Diyos, tapon mo. So, whatever is true, honorable, just, pure, lovely, commendable, excellent, worthy of praise, yun ang ilagay natin sa isip. 1 Peter 1 verse 13. Therefore, preparing your minds for action, being sober-minded. Ibig sabihin na sober-minded. Nakakita na ba kayo ng lasing? Di ba? Susuray-suray, tapos kung ano pinagsasabi. Di ba? Kasi bakit? Yung isip niya, hindi makontrol. Pero pag sober, ang kabaliktaran ng lasing ay sober. Ibig sabihin ng sober. Alam ko anong ginagawa. Okay? And preparing your minds for action. Hindi nakatambay yung isip. Meron kang iniisip kung ano dapat gawin. Set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Ephesians 4 verse 22 to 24. Put off your old self, which belongs to your former manner of life that is corrupt to deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self, created after the likeness in true righteousness and holiness. Right? Yung dati mong ikaw, paltan mo na. Di ba? Put off, kung yung damit mo na madumi. Di ba? Anong ginagawa mo? Tinatanggal, nilalabahan. O tinatapon. Kasi sabi doon, put off. Tanggalin mo yung luma mo, tapos to be renewed in the spirit of your minds and to put on the new self. Kasi merong new self which is created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Romans 5:8 verse 5 to 7. For to set the mind of the flesh is death. For those who live according to the flesh
set their minds on the things of the flesh. Okay? But to set the mind, for those who live according to set the minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, it doesn't submit to God's law. Indeed, it cannot. So, again, to live according to the flesh, may mga tao na yung mga bagay na pag-isip ay doon pa sa bagay ng mga laman, hindi talaga sila asenso. Kailangan ilagay ang kaisipan sa mga bagay na nasa Espiritu. Bakit? Kasi yun ang tatagap. Yun naman ang eternal. Amen? Nandito lang akong tatapos sa Isaiah 26 verse 24. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting God. You. Sino ba yung you dyan? You. Verse 3. You. Si Lord. You will keep him. Sino yung him na tinutukoy? Tayo. You will keep him in what? Perfect peace. Perfect peace. Sino yung perfect peace? Perfect. Walang problema. Walang bangis. Walang dumi. Perfect. Ay yung peace yan, pag tinignan sa Hebrew word, shalom. Ibig sabihin ng shalom, nothing missing, walang kulang. Nothing broken, walang sira. Nothing missing, nothing lacking. Shalom, kabuuan, mind, will, emotions. You will keep him in perfect peace. What? Mind is stayed on you. Ano ibig sabihin ng stayed on you? Nakatira. Nakaranas na ba kayo parang magbakasyon? Probinsya, pinuntahan niyo yung bahay ng pinsan niyo o kapatid niyo, di ba? Basta-basta ba kayo makapasok sa mga kwarto o sa kahit sabihin mo kapatid mo, hindi, di ba? Bakit? Kasi hindi ka nakatira dun eh. Bisita ka eh, di ba? Some point dito, pag nakatira ka dun, ibig sabihin, meron kang peace. Okay? Kung nakatira ka sa bahay, ang sarap umuwi sa bahay kasi merong peace. So, ganun din. Kung yung mind natin, kung isip natin ay nakatuon sa Panginoon at naninirahan doon sa Panginoon, meaning to say, ano bang representation ng Panginoon dito sa atin, sa lupa? Yung kanyang Espiritu, sa kanyang salita. Di ba ba? So, saan lagi nakatuon dapat ang ating isipan? Sa dalawang bagay niyo. Constant decision ang kailangan natin gawin. Why? Because He trusts you. He trusts in you. Yun ang pinaka-doon. Nasa ba yung trust natin? Nasa sarili ba natin kakayanan? Ano kay Lord? So yun ang kailangan natin gawin. So this morning, I hope meron kayo napulot na kailangan yung ating kaisipan ay mabago. Kasi ngayon ang susi para sa ating break. Dahil naihanda na ng Panginoon lahat ng bagay. Totoo lang, naihanda na Lord lahat. Namatay na kayo sa krus para sa iyo eh. Tapos na, bayad na ang iyong mga kasalanan. Bukas na ang daanan papunta sa Panginoon. Dati hindi ka makaano, ang gagawin mo, kukuha ka ng kambing, baka, kung wala kang pambili nun, ibon, iba yung dove. Kakatayin, tapos ialin yung dugo doon. Ang dami mong proseso na gagawin para makapasok sa presensya ng Diyos. Diba? At di ka basta-basta makapasok, mayroong tinatawag na representative, may high priest. Siya dapat makapasok doon at magkakaroon intercession. Napakadaming dadaanan. Pero ngayon, ikaw mismo, pwede ka na pumasok sa presensya ng Diyos. Amen. Pwede ka na makalapit, Panginoon. Ako po'y may pangangailangan. Ako po'y meron po akong need, meron po akong pinagdadaanan. Sino yung una nating source? Sino yung una nating response? Diba? Kanino? Si Lord. Amen? Tayo manalangin. Panginoon Diyos, sa umangin ito, kami ulit ay lumalapit sa inyo. Hinihingi namin ang kapatawaran, yung aming dependence sa sarili namin lakas.
Kasi sa sarili namin mga diskarte. At hinihingi namin ang paglubay at gabay mo, Panginoon, para ang una namin pupuntahan sa times of need ay ikaw. Una namin lalapitan sa aming buhay ay ikaw. At ikaw, Panginoon, ikaw lagi ay tapat, ikaw ay hindi nagkukulang, ikaw ay gumagabay sapagkat yun ang sinasabi ng salita. Kaya kami nagtitiwala sa iyo at inaalay ulit namin ang aming puso at isipan, ang aming buhay sa iyo sa umagang ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nabusog ba tayo mga kapatid? Amen. Amen. No? So ano nga yung title ng Mind Shift. No? Nagbabago. No? Huwag na yung dati, hindi na yung katanggap-tanggap. No? So salamat Pastor sa isang mabiyayang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Nawa ay maging kapakinabangan sa bawat isa sa amin. Hindi lamang sa mga bago, maging ang mga lumang miyembro, no? Na kailangan baka unaware tayo na wala tayong mind shift. Yung pa rin dati, no? Dapat bago na tayo kasi born again, no? Hindi lamang yung ating puso ang kabuuan natin, dapat born again na. Dapat shifted na ang lahat sa atin. Hindi na yung luma, itapo na yung luma. Walang buwang sa kaharian ng Diyos ang luma. So, purihin ang Panginoon sa umagang ito. At ngayong umaga, babasahin ko sa inyo ang talata mula sa 2 Korinto 9:11. Ganito sa English, ganito po ang sinasabi. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Last Sunday afternoon, sabi nga ni Pastor, isa sa attribute ng panalangin ay thanksgiving. Kaya sabi ni Pastor, nagpapasalamat tayo, thanks, pero may giving. Kaya ngayong umaga, mag-thanksgiving tayo. Thank you very much sa Panginoon mga kapatid. Tinatawagan ko po ang ating special number, ang birthday girl, kasama si Lisa para sa isang natatanging handog. At tinatawagan ko rin si Ate Seni para korektahin yung ating handog. Wala? O, dito na lang.
Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo na aming narinig sa umagang ito na magkaroon kami ng pagbabagong isip, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, sa isang mensahe, Panginoon, na nagbukas ng aming mga isipan sa kaliwanagan, Panginoon. At sa umagang ito, amin pong dinadala sa iyong kaliwanagan, Panginoon, ang mga handog na narito sa aming harapan. O Diyos, i-bless mo po ito. I-bless mo po ang mga kamay na nagsipaghandog. Magamit nawa ito, Panginoon, sa mga gawain dito sa iglesia at magamit din ito, Panginoon, sa pagdadala ng iyong mga salita sa ibang lugar at sa ibang tao. Ganon din, Panginoon, dinadala ko rin sa panalangin ng mga kapatiran ng si Jesus and the Christian Ministry. Salamat, Panginoon, sa kanilang marugdog na damdamin, Panginoon, na magkasama-sama kami tuwing linggo. Bagamat kung konti, Panginoon, ang bilang namin kaysa sa dati. Subalit, ang lahat ng ito, Panginoon, ay alam mo, merong rason, Panginoon, bakit kumonti kami. Meron ding rason kung bakit meron na iwan. Thank you, Lord Jesus, dahil ikaw ang nakakatalos sa puso at damdamin ng mga kapatid ko. Ang sabi na, ang sabi ng mga Panginoon, ang nagtitiwala sa iyo ay magbabalong anyo na katulad ng isang agila. Thank you, Lord Jesus, dahil alam ko unti-unti binabago mo na ang mga kapatid ko dito sapagkat ito ang rason, Panginoon, kung bakit merong Diyos na nagbabago ng buhay. Alam ko, Panginoon, ang pagtanggap namin sa iyo ay isang katibayan na magkakaroon ng transformation ang aming mga isip, ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming mga pananaw, ang aming mga plano. Thank you, O Lord Jesus, sa umagang ito. At ito po ang aming sama-samang pananalangin sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang paghahandog. Gaganapin natin ang banal na habunan. Sorry po. Nasara kasi ang pinto, ang gate, kaya ako tinatawagan ko na po ang dalawang pastor. Tinatawagan ko po si Ate Angie at Ate Maylin para mag-distribute ng alak at tinapay. Ang lalaki sa kakanta ko. Hindi makakalasing kayo. Hindi ba pamahala ka kung ano gusto mo ibigay? Muli ay sabay-sabay po tayo sa tinapay. Unahin natin ang tinapay. At hindi na ako magpapaalala na hindi pwede ang bata, walang bata. Ang kaping siya'y pinagkanulo, tumapot siya ng tinapay at nagpasalamat at ito'y kanyang pinagpira-piraso at sinabi, kanin niyo ito para sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po sa tinapay po. Sabay-sabay po natin kanin at tinapay. At pagkatapos magkapunan, tumapot siya ng kupa at sinabi, ito ang aking bagong tipan, ang dugo ng aking Panginoong Jesucristo. Inumin niyo ito para sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Okay, tayo malangin. Ganoon. Uli, malapit sa inyo. Papasalamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At sa aming mga pagkain ng tinapay at pag-inom ng juice, ay doon namin naalala ang iyong ginawa. It's a complete work, it's a finished work, kaya kami Panginoon ay nagpapasalamat at kami ay mayroong gagalakan
At dahil doon, kami ay malaya sa kasalanan, malaya sa sakit at karamdaman, at kami, Panginoon, ay mayroong katuwiran, righteousness na nanggagaling sa iyo. Salamat sa umaga ito, pagpalain ng bawat isa, maging sakit at karamdaman, inyong pagalingin sapagkat ikaw si Jehovah Rapha. Salamat, Panginoon, at pagdala namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magbukas, awitan natin ang happy birthday song si Maylin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ate Maylin. Hindi namin kailangan ng handa. Ang kailangan namin. Presensya ang kailangan. Ayun naman po, tinatawagan po ako si Pastor Edgar para sa pangwakas ng panalangin. Ang balita po ay muli tuwing Friday ang ating Bible study. No? Kung meron din di Kuya Jim, pwede nyo rin puntahan. Walang problema, pare-pareho lang naman yan. No? Hindi problema yan sa akin. Pare-pareho nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. No? Okay, so tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat at muli ay inipon mo kami sa bagong ito. Kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa mga pagpapala. Patuloy po ninyong pinagdadaloy sa bawat isa sa amin. Napakaganda po ng mensahe na maging hamon po sa amin na priority po si Lord. Unahin po talaga. At yung mindset namin po, totoo po yun na kapag talaga kung ano ang nasa isip mo, gagawin mo. Palitan na po talaga. Transform kaya na kailangan po. Iyan po ay isa rin sa katotoo po na nangyari sa buhay ko. Noong panahon, nalipin ako ng utang. Nagulat na lang ako. Priority si Lord. Wala na. Hindi na ako umutang. No? Maraming salamat Lord sa mensahe aming narinig sa umagang ito. Nawa po Lord ay maipamumay po namin sa pang-araw-araw ang aming natutunan sa umagang ito. At hiningi ko nga po Lord ang iyong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng diwang banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all and see you all next Sunday. Wala pong meeting dahil kami meeting lang namin. Ano sabi niyo kay Pastor? Rating niyo sa 81.
Picture. Sabi raw ni Jeppe, si ano nagsasabi sa akin, si Sally, alam daw niya kung seryoso ako. Ano ka ba? Dahil pa. Sabi ko, sabi mo, baka binibiro naman kayo. Diba? Anong araw naman ka? Hindi ko alam. Sa akin, okay lang. Ako, makikinig ako sa kanya. Eh kung sakali mas to nasa bilhin, jujoin sa akin, payag ka naman. Na ano? Kung jujoin sa akin, payag ka naman. Wala akong pinagbabawalan. Eh, importante sa akin, salita ng Diyos na tutulungan tayo lahat. Basta kayo rin naman mamumuro sa akin, kahit na makikita. Eh, kahit hindi ako mamulong, kung gusto niya magturo, makikinig ako. Kaya noon, di ba noon? Nagtuturo siya, nakikinig ako. Kaya lang, huwag niyang magsabihin na mali yung tuturo. Ay, hindi. Saka kung siya makikailang kasi sa programa ko, kayo ang masusunod. Ano ito, wala kayo. Basta ako, welcome Wala siya. kayo DN to. Ayos na po.